Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Bago tayo magsimula ay mag-iwan lamang ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa New York City. Sa sandaling ito ay pinadala ang mga agent ng TCRI Techno-Cosmic Research Institute para sa isang misyong hulihin ang doktor na nagngangalang Baxter Stockman, isa sa mga nangungunang genetic scientist na lumikha ng kanyang aktwal na mutant na kumikilos sa mga utos ng kanilang CEO na si Cynthia Utrim, at ang mga agent ay hindi dapat mabigo sa kanilang misyon. Samantala, nagmamadali si Dr. Stockman ligpitin ang kanyang mga kagamitan bago dumating ang TCRI agent upang damputin siya, habang kinakausap niya ang kanyang nilikha at isa dito ang langaw. Sa sandaling ito ay kailangan niyang maglagay ng mutagen para sa kanyang huling likha. Subalit bigla na lamang dumating ang mga agent upang hulihin ang doktor sa pagtakas nito. Ang mutant na langaw ay inatake ang mga agent, gayunpaman nagawa pa rin ng mga agent na ituloy ang kanilang misyon, hindi pinansin ang mga babala ni Dr. Stockman at binaril pa rin ng agent ang langaw dahilan ng pagsabog ng volatile chemicals, at nasawi si Dr. Stockman. Hindi alam ng mga agent na nakatakas ang langaw kasama ang ibang mga mutant. Sa kasalukuyan matapos ang pagkalat ng mutagen sa nakaraang 15 taon, ang Teenage Mutant Ninja Turtles na sina Mikey, Leo, Danny at Ral, sila ay palihim na pumupunta sa syudad ng mga tao upang kumuha ng kanilang pangangailangan upang mabuhay. Matapos nilang makuha ang kanilang kailangan ay sinabi ni Leo na dapat muna silang hindi lumabas, ipinaalala niya ang babala ng kanilang ama na lumayo sila sa mga tao. Gayunpaman kinundinsi nila si Leo na manood ng pelikula bago sila umuwi. Nalungkot sila habang pinapanood ang mga tao na nagsasaya at ninanais na magustuhan at tanggapin sila ng mga tao. Dito nga ay palihim silang bumalik sa kanilang tahanan upang hindi sila mapag-alitan ng kanilang ama na daga na nagngangalang Splinter, ngunit nahuli pa rin sila ng kanilang ama na naghihintay sa kanila. Nagdahilan si Leo na nanonood sila ng pelikula pagkatapos ng kanilang misyon kaya sila ay natagalan sa pag-uwi. Pinaalalahanan muli sila ni Splinter na ang mga tao ay mga halimaw at hindi sila matatanggap ng mga ito, kaya muling nagkwento si Splinter noong unang niyang matagpuan ang mga pagong. Si Splinter ay ordinaryong daga lamang dati, halos wala siyang kaibigan at lahat ng tao ay nais siyang patayin. Sa kabutihang palad ay natagpuan niya ang mga sanggol na pagong sa imburnal na may berdeng likido na mutagen, maging siya ay naapektuhan nito dahilan ng pagbabago niya bilang matandang mutant na daga. Kinuha niya ang 4 na pagong at mag-isa niyang pinalaki ito at sila ang tinuring niyang pamilya at pinuprotektahan sa mga tao. Nadiskubre ng mga pagong ang mundo ng mga tao at nais nilang makita ito kaya dinala ni Splinter ang 4 sa syudad, ngunit nang makita sila ng mga tao ay hindi naging maganda ang turing sa kanila at nais silang patayin, kaya sila ay muling bumalik sa kanilang tahanan upang magtago. Dahil dito naisip ni Splinter na mag-aral ng martial art at ituro sa 4 ito upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga tao, kaya nagagalit si Splinter sa kanila dahil hindi nila pagsunod sa utos nito. Ang 4 na pagong ay nagnanais na makapag-aral at gawin ang mga bagay na ginagawa ng tao na kasing edad nila. Samantala, isang truck ang naglalaman ng radioactive storage unit, subalit ninakaw ito ng grupo ng magnanakaw na nagtatrabaho sa Mutant Superfly. Hinabol sila ng mga pulis at nagawa naman ilipad ang truck patungo sa kanilang hideout, pinatay ng halimaw ang mga magnanakaw bago kunin ang radioactive storage unit. Dito nga ay naglalaro ang Teenage Mutant Ninja Turtles sa rooftop ng kanilang sandata subalit aksidente nilang nataman ang babaeng nagngangalang April O'Neil, na naghahangad na maging mamamahayag. Pinagsabihan ni April ang 4 sa ginawa nila. Ngunit si Leo ay tila nagkagusto kay April. Nakita nila ang pagnanakaw ng scooter ni April at nais ni Leo na tulungan ito dahil sila ang dahilan kung bakit ninakaw ang scooter. Binalaan si Leo ng kanyang mga kapatid at sinabi na hayaan na lamang nila ito, subalit sinundan pa rin nila ang magnanakaw hanggang sa marating nila ang hideout nito kung saan naroon ang mga gang. Nilabanan nila ang mga gang hanggang sa magawa nilang mapabagsak ang mga ito. Agad naman silang nagtago nang marinig nila ang pagdating ni April. Nakita sila nito at hiniling na magpakita sila. Nagulat ng bahagya si April nang inakala niya na costume lang ang mga ito, at inimbitahan niya ang 4 na kumain ng pizza. Dito nga ay tinanong ni April ang 4 na pagong kung ano ang pinagmulan nila, hinayaan niya na magsalita ang mga pagong sa kanyang mga tanong, at sinabi ni April ang kanyang pananaliksik tungkol sa Superfly at ang serye ng mga krimen.
Maya-maya ay nakatanggap si April ng text mula sa kanyang ina at nag-iwan siya ng koneksyon sa mga pagong upang matulungan siyang mahuli ang Superfly. Ang mga pagong ay muling bumalik sa kanilang tahanan nang makatanggap sila ng text mula sa kanilang ama. Sabik at masaya nilang pinag-uusapan ang pagiging bayani nila at matanggap sila ng mga tao kung makikipagtulungan sila kay April at mahuli ang Superfly. Tinawagan ng mga pagong si April upang makipagkita. Dinala sila ni April sa paaralan nila sa Eastman Heights, kung saan nalaman nila na hindi sikat si April gaya ng kanilang iniisip. Nais lang ni April na makilala siya sa magandang bagay na nagawa. Subalit dahil sa insidente nangyari kung saan siya ay nagsuka sa pag-aanunsyo niya sa paaralan dahilan ng pangbubuli sa kanya ng ibang estudyante, ang apat na pagong ay naniniwala na kapag nahuli na nila ang Superfly ay magbabago ang tingin nila kay April at matatanggap na sila ng mga tao. Kaya napagpasya nila na makipagsundo kay April at tulungan ito sa paghuli sa Superfly. Tinipon niya ang mga impormasyon at naniniwala siya na ito ang magdadala sa kanila upang mahuli ang Superfly. Kaya nilabanan ng mga pagong ang mga gang sa iba't ibang parte ng syudad upang makakuha ng impormasyon hanggang sa mahuli nila ang magnanakaw na si Bad Bernie, isa sa mga nagtrabaho sa Superfly at gumagawa ng maruming gawain. Sinabi nito na tumatanggap ang Superfly ng delivery sa ilalim ng tulay sa Brooklyn. Ang ninakaw na package ay ang assimilator, dahil dito nagagalak ang apat na pagong dahil sa nalalapit nilang tagumpay, ngunit naputol ito nang mag-text ang kanilang ama ng emergency upang agad silang uwi at magkita-kita sila sa isang party ng kanilang ama, at nalaman ni Splinter na nakikipag-ugnayan sila sa tao. Itinanggi ito ng apat na pagong kaya muling binalaan niya ang apat kung gaano kahalimo ang mga tao. Pinuntahan nila ang lokasyon kung saan nila kukunin ang assimilator sa Superfly. Sa kanilang pag-aabang ay hindi nila inaasahan na ang Superfly ay mga mutant din tulad nila. Natuwa si Superfly sa apat na pagong at pinakilala niya ang mga kapatid niya sa kanila. Dinala sila sa arcade lounge kung saan ay nagsaya sila kasama ang mga ito. Pinag-usapan nila ang totoong plano at misyon ni Superfly. Naikwento din ni Superfly ang kanyang nakaraan at alaala niya sa kanyang ama at pag-aalaga sa kanyang mga kapatid mula nang mapatay si Dr. Stockman. Sinabi niya kung paano pinaramdam ng mga tao ang lupit nito nang una silang magpakita sa mga tao sa syudad. Dahil sa hindi pagtanggap ng mga tao sa kanila, ibinunyag ni Superfly sa mga pagong ang kanyang plano na balak niyang likhain ang isang malakas na mutagen gamit ang dugo at machine na kanilang ninakaw. Ang machine na kanilang gagamitin ay buburahin ang lahat ng mga tao sa mundo at mangangibabaw ang mga mutant sa mundo. Pinapaalis na ni April ang mga pagong sa pagiging kasabwat nila sa Superfly. Binalaan niya ang apat na pigilan si Superfly na umalis kasama ang machine upang isagawa ang kanyang nakakamatay na plano. Nagpa siya ang mga pagong na umurong sa misyon ngunit nagbanta si Superfly sa apat ng kamatayan kaya nagmungkahi na lang sila na sila ang magmamaneho ng van na naglalaman ang machine. Subalit walang tiwala si Superfly sa apat kaya ang kapatid niya ang magmamaneho ng van. Habang ang mga mutant ay papunta sa isang graveyard sa State Island dala ang machine. Nagplano ang apat na pagong na tumakas kasama ang machine kaya ginamit nila ang patpat ni Donnie upang patamaan ang pedal ng van, kung saan tumalsik ang ibang mutant palabas ng van kaya agad na minaneho ni Donnie ang van upang tumakas. Pinatakbo ni Donnie ang van ng mabilis at nakasunod dito si April. Ang mga mutant ay inatake ang mga pagong hanggang sa maabutin sila ni Superfly at mabawi ang machine sa mga pagong. Sinubukan nilang pigilan ito subalit nabigo sila at nahuli sila ng TCRI agent. Humingi ng tulong si Leo kay April ngunit umalis ito. Nagising ang apat na pagong sa lugar kung saan nakita nila si Cynthia at binanggit ang plano nito sa kanila na lilikha siya ng matatag na mutagen na balak niyang bumuo ng isang hukbo ng mga sundalo upang sundin ang kanyang mga utos. Ang mga pagong ay inilagay sa ilalim ng isang milkang machine upang sipsipin ang kanilang dugo. Maya-maya ay bigla na lamang nag-alarm kung saan ay inilikas si Cynthia sa headquarters. Dito nga ay nagpakita si Splinter at dahil na rin sa tulong ni April, matapang niyang nilabanan ang mga agent hanggang sa mapabagsak niya ang lahat, at napakawalan niya ang kanyang mga anak. Nagpakita si April at sinabi kung papaano niya naisama ang kanilang ama. Pinuntahan nila ang hideout ni Superfly at kinumbinsi nila ang ibang mutant na hindi nila kailangan gumawa ng masama dahil may mabait at masamang tao sa mundo. Kaya ang pagpatay sa mga tao ay maituturing silang mga mamamatay tao. Sa kabila ng kanyang mga kapatid nakiusap sila na huminto na si Superfly sa plano nito ngunit hindi konbansido si Superfly sa kanila. Ang masama pa nito ay gusto ng kanyang kapatid na mabuhay ng mapayapa kasama ang mga pagong sa ilalim ng imburnal.
At ito ang labis na nagpagalit kay Superfly kaya agad niyang binuksan ang machine. Nagalit si Rocksteady kaya agad niyang inatake si Superfly. Samantala agad na lumipad ang isang mutant upang pahintuan ang machine. Dahil sa masyadong malakas si Superfly ay nagtulong sila upang mapabagsak ito. Kinumbinsi ni Superfly si Splinter na tulungan siya sa kanyang misyon na patayin ang mga tao dahil may galit din ito. Ngunit hindi nagpadala si Splinter sa kanya maging siya ay tumulong na din na pabagsakin siya hanggang sa mahulog ito sa tubig kasama ang machine, ngunit nagkalat ang likido sa ilog, nagalak ang lahat sa pag-aakala na tapos na ang lahat, ngunit bumalik ito na mas malakas at naging higanteng halimaw ito kung saan pati ang ibang mga hayop ay naging mutant na din at naging bahagi ng kanyang katawan, dahil sa galit niya sa mga tao ay nais niyang atakihin ang New York at magdala ng kaguluhan. Kaya ang mga mutant ay natakot sa gagawin ni Superfly, dahil sa hindi nila natalo si Superfly ay nagpasya sila na bumalik sa imburnal at kumain ng pizza at magpakasaya, subalit hindi sang-ayon si Splinter sa desisyon nila, dahil ang nais nila ang matanggap sila at mahalin ng mga tao, kaya inudyok niya lahat na habulin si Superfly at labanan ito. Lumakas ang loob ng mga mutant sa mga binitawan na salit ni Splinter sa kanila. Nagplano si April na atakihin si Superfly gamit ang anti-mutant neutralizer, matagumpay silang nakarating ng New York, at ginamit ni Ralph ang baril upang patamaan si Superfly subalit tumama lang ito sa isang hayop na bahagi ng katawan niya, dahil dito nagalit si Superfly at agad silang pinagbabato ng mga sasakyan at nagsanhi ng kaguluhan sa kalsada sa New York. Sa sandaling ito ay napanood nila ang balita na sila ay naging masama sa mata ng mga tao. Subalit nadiskubre nila kung papaano nila mapapatamaan si Superfly sa likod ng leeg nito, kung saan ang anti-Newton neutralizer ay bababa sa daluyan ng dugo nito, habang ang mga pagong ay handa na sa kanilang laban. Nagalit si April sa napanood nitong maling balita, kaya agad siyang nagpunta sa broadcast studio at sinabi ang katotohanan sa lahat ng tao ang tungkol sa 4 na pagong sa lungsod. Nilabanan niya ang kanyang takot sa kamera at sinabi ang katotohanan sa lahat. Sa sandaling ito ay nasira ang plano ng mga pagong at nahuli sila ni Superfly at malubhang nasaktan ang binti ni Splinter. Narinig ni Splinter ang sigaw ng kanyang mga anak ngunit nahihirapan siyang tumayo upang tumulong. Lumapit ang mga tao kay Splinter at hindi niya inaakala na tutulungan siya nito at salamat sa pagbubunyag ni April ng katotohanan sa balita. Tinulungan ng mga tao ang mga pagong na ipadala sa kanila ang neutralizer. Gamit ang atake ni Donnie ay napalunok niya ang serum kay Superfly at dumuloy ito sa kanyang dugo dahilan ng pagkatalo niya. Matapos nilang mapabagsak si Superfly ay masayang pinalakpakan sila ng mga tao at tinawag silang mga bayani. Dahil sa nangyari nagbago ang lahat pati ang turing ng mga tao sa mga mutant at tumira silang lahat sa imburnal ng magkakasama. Ang Teenage Mutant Ninja Turtles ay nakapasok na sa paaralan na Eastman High kung saan ay masayang binati sila ng mga estudyante. Gayunpaman, kailangan nilang manatiling mahigpit dahil nasa labas pa rin si Cynthia sa lungsod, na umaasang mahuhuli ang mga Mutant Ninja Turtles gamit ang huling opsyon na ang Shredder. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.